Hello, brothers and sisters! Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay bakit hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas at ang mga nagpabagsak ng mga anghel. Tara, samahan niyo ko at aalamin natin ang kasagutan dito sa Biblia ang Sasagot. Sumaway siya sa Diyos, pinalaya siya sa langit. Sinasabi sa atin ng Biblia na nakita ni Jesus si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Ngunit bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Satanas? Excuse me po. At tuluyang pinaalis. Bakit nandyan pa rin si Satanas? Ngayon, pag-aaralan natin ang Biblia at alamin ang tunay na dahilan kung bakit hindi papatayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga nawawalang mga anghel. Ngayon, maraming tao ang nakakaalam tungkol kay Satanas mula sa Biblia. Ito ay isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang Satanas ay nangangahulugang kaaway o kasakamian. Sa kasong ito ay nangangahulugang ito ng nahulog. Ang pangalan niya ay isang nahulog, hindi ang nahulog. Kaya ito ay nasa kasalukuyang panahon sa lahat ng oras. Siya ay palaging nahuhulog. Na nangangahulugang siya ay palaging nagiging mas madilim at masama. Itinapon siya sa isang malalim na hukay na nangangahulugan siya ay palaging nahuhulog ayon sa aklat ng pahayag. Excuse me. Ito ang ginagawa ng pagmamataas sa iyo. Lumalala ito sa paglipas ng panahon. Ang pagiging mapagmataas ay papatay sa iyo kung hindi mo ito haharapin. Sa Kawikaan 16:18, sinasabi na ang pagmamataas ay humahantong sa pagkawasak. Gayunpaman, ang pagkawasak ay hindi palaging nangangahulugang kamatayan. Tulad ng sinabi ni David sa Awit 3:4 na iniligtas ng Diyos ang kanyang buhay mula sa pagkawasak. Maaari kang sumira sa iyong mga relasyon, pananalapi, at mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay pa. Ito ang tinatawag na pagmamataas ng tao. Kaya paano mo ito mababaligtad? Sa pamamagitan ng pagiging mapakumbaba. Si Satanas, na tinatawag din ng ilang tao na Lucifer, ay isang matandang diablo na matagal nang sinusubukang linlangin ang mga tao na huwag pansinin ang Diyos. Si Satanas ay nagsimula bilang isang anghel sa langit, nilikha ng Diyos upang parangalan at papurihan ang kanyang sarili. Ngunit hindi nasayahan si Satanas sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Hindi iyon ang lahat. Gusto niyang paglingkuran at papurihan siya. Gusto niyang makita bilang kasing galing o mas mahusay pa kaysa Diyos. Kaya nagplano si Satanas ng isang pag-aalsa sa langit. Nagtipon ang isang hukbo ng mga anghel at sinabihan silang kumilos laban sa mga plano ng Diyos. Ang ilang mga anghel ay nagkasala at nawala ang kanilang landas. Ang labanan sa langit ay napakatindi. Sa isang panig ay sina Arkanghel Miguel at ang kanyang hukbo ng mga sundalong langit. Sa kabilang panig ay si Satanas na mukhang isang malaking dragon at may malaking hukbo ng mga demonyo. Gayunpaman, hindi maaaring mapagbagsak ang paghahari ng Diyos at sa wakas ng labanan, pinalaya siya si Satanas at ang kanyang mga anghel sa langit. Sinasabi sa pahayag 12:7 at nagkaroon ng digmaan sa langit. Nakipaglaban si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon at nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel.
ngunit hindi sila naging sapat na malakas at nawala ang kanilang lugar sa langit. Ito ay nangangahulugang na dati ay may lugar, posisyon at dimensyon si Satanas at ang kanyang mga anghel sa larangan ng langit. Ngunit nawala ito. Ngunit may lugar ka sa langit dahil ikaw ay isang Kristiyano. Sinasabi sa Efeso 2:6 na itanaas tayo ng Diyos kasama ni Kristo. At inilagay tayo sa Kanya sa mga makalangit na lugar kay Kristo Jesus. Bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Satanas at lahat ng kanyang mga kasamaan? Bakit hinayaan silang makatakas sa mundo kung saan may kakayanan silang pumatay at manira ng mga tao? Ito ang katanungan na tatalakayin natin sa ating pelikula. Ipapaalam namin sa inyo ang mga sagot sa lalong madaling panahon at ang pangunahing dahilan ay hindi kayang patayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga anghel dahil sila'y ginawa ng Diyos, na katulad ng Diyos na siyang Espiritu. Ayon sa Juan 4:24, sinasabi na ang Diyos ay Espiritu. Dahil sina Lucifer at ang kanyang mga anghel ay mga espiritu rin na hindi sila maaaring mamatay. Ang katotohanan si Satanas ay buhay pa ay nagpapakita ng may plano ang Diyos para sa kanya. May plano ang Diyos sa lahat. Ginawa niya ang lahat ng bagay para sa isang dahilan. Kahit na ang nilikha ay hindi gumagawa ng nais ng lumikha, magagamit pa rin ng Diyos na lumikha ang masasamang pagpili at sitwasyon upang magdala ng luwalhati sa kanyang sarili. Kaya tingnan natin kung ano ang sin Satanas at kung paano siya ginagamit ng Diyos ngayon. Ang kwento kung paanong nahulog si Satanas mula sa langit ay isinasalaysay sa Isaias 14. Pinag-uusapan ng Biblia na ang kanyang paghihimagsik sa bahaging ito. Paano ka nahulog mula sa langit? Talang umaga, anak ng madaling araw. Ikaw ay ibinagsak sa lupa. Ikaw na dating pumapatay sa mga bansa, sa iyong puso sinabi mo, akyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa trono sa bundok ng pagtitipon, sa pinakamataas na mga punto ng hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga tuktok ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na katulad ng kataas-taasan. Ngunit ibababa ka sa kaharian ng mga patay sa mga kalaliman ng hukay. Ang isa pang pangalan para kay Satanas ay Lucifer, na ang ibig sabihin sa Latin ay tagadala ng liwanag. Nakikita natin ang ibinaksak si Lucifer dahil masyado siyang mapagmataas upang aminin ito. Malinaw na ipinapakita na ang talatang ito sa Biblia kung ano ang nangyari kay Lucifer. Ang isa pang sintunian na pagkahulog ni Satanas ay matatagpuan sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 28. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, ang hardin ng Diyos. Bawat malahagang bato ay nagpapalumuti sa iyo. Corneliana, Crisolito at Esmeralda, Topacio, Onyx at Haspe, Lapis Lazuli, Turquesa at Berilo. Ang iyong mga setting at mga mountains ay yari sa ginto. Sa araw na ikaw ay nilikha, sila ay ihinanda. Ikaw ay pinahiran bilang isang tagapagbantay ng kerubin, sapagkat ito iyong inorder ko sa iyo.
Ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay lumakad sa gitna ng mga bato ng apoy. Ikaw ay walang kapintasan. Sa iyong mga daan, mula sa araw na iraw ay nilikha hanggang sa kanaktuklasan sa iyo ang kasamaan. Sa pamamagitan ng iyong malawak na kalakalan, ikaw ay napuno ng kaharasan at ikaw ay nagkasala. Kaya pinalayas kita sa dakiyan mula sa bundok ng Diyos at itinaboy kita, tagapagbantay ng kirubin mula sa gitna ng mga bato ng apoy. Ang iyong puso ay naging mapagmataas dahil sa iyong kagandahan at iyong sinira ang iyong karunungan dahil sa iyong karilangan. Ibinalibag kita sa lupa. Ginawa kitang isang tanging tanawin sa harap ng mga hari. Sa bahaging ito, pinag-uusapan ni Ezekiel ang tungkol sa isang perpektong nilalang na nilikha ng Diyos upang maging maganda at mahalaga. Ngunit ay nangyaring masama na tuklasan na hindi patas ang nilalang na ito. Gumawa siya ng mali, kaya't itinaboy siya ng Diyos palabas ng langit. Muling binabanggit ang pagbagsak ni Satanas. May binhi ng pagdududa sa kanya na nagdulot ng kanyang pagbagsak. Siya ay naging higit na mayabang at hindi maaring payagan ng Diyos sa langit. Ang totoo, si Satanas ay isang napakahalagang anghel sa langit. Siya ay lumihis ng husto na siya'y naging parehong Satanas na itinapon at Satanas na tukso. Siya ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang mga ginawa na hindi niya maiwasang iligaw ang iba tulad ng kanyang ginawa. Si Satanas ay nagdudulot din ng mga paratang laban sa mga tao. Sa nakita natin ang malinaw na larawan ni Joshua sa harap ng Diyos kasama si Satanas sa kanyang kanang kamay na nag-aasukasa sa kanya. Makikita natin na patuloy na nagdudulot ng sakit si Satanas sa mga tao sa bagong tipan. Sinubukan ni Satanas na tuksuhin kahit anong Panginoong Hesukristo na gumawa ng masama sa loob ng 40 araw sa disyerto. Sa kalaunan sa kanyang misyon, kinumpirma ni si Jesus ang pananaw ng lumang tipan kung saan manggaling si Satanas nang sabihin niya sa Lucas 10:18 na nakita niya si Satanas na nanguhulog mula sa langit na parang kidlat. Sinasabi sa 2 Pedro 2:4, sapagkat kung hindi ipinatawad ng Diyos ang mga anghel nang sila'y magkasala, ngunit tinapon sila sa isang impyerno at ibinalanggo sa mga kadenang kalaliman upang hawakan para sa paghuhukom. Sinabi yan ni Judas sa unang kabanata ng kanyang sulat. At ang mga anghel na hindi nagpanatili ng kanilang mga posisyon ng autoridad, ngunit iniwan ang kanilang sariling tahanan, ang mga ito ay kanyang itinago sa kadiliman. Nakagapos ng mga kadenang hindi magwawakas upang mahatulan sa kanyang dakilang araw. Kahit pinahintulutan si Satanas na mabuhay, siya ay parurusahan sa kanyang mga kasalanan sa huli. Muli, ito ay tumutulong sa atin ng maunawaan kung bakit hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas at ang kanyang nawawalang anghel. Hindi makatarungan ang pumatay ng isang tao bago sila ay makatanggap ng patas na paglilitis. Hinihintay ng Diyos ang paghuhukom ng mundo kung kailan lahat ay susubukin at pararangalan batay sa kanilang mga ginawa.
Bago natin masagot ang tanong, kailangan nating tingnan kung sino talaga ang Diyos. Totoo na kumikilos ang Diyos sa isang tiyak na paraan dahil sa banal na mga katangian na kabilang sa Kanya. Bukod dito, dahil hindi nagbabago ang Diyos, nakakatitiyak tayo na kung kilala na natin kung sino siya, malalaman natin kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na kanyang ginagawa. Palaging ipinapakita ng mga gawa ng Diyos kung anong uri ng tao siya. Iyon ay ang mga kilos ng Diyos ay nagmumula sa kung sino siya. Kapag tinatanong ang katanungang ito, ang unang bagay na dapat tandaan ay ang Diyos ay may lahat ng kapangyarihan. Talagang walang paraan para questionin ang kanyang autoridad dahil siya ay may kapangyarihan sa buong mundo. Sige po, may kaiguturan ito kapag iniisip mo. Walang nilikha na maaring mas malaki kaysa taong lumikha nito. Kung talagang nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang at lahat ng bagay tulad ng sinasabi sa Biblia, malinaw na wala sa mga bagay at nilalang ng kanyang nilikha ang maaaring maging mas makapangyarihan kaysa kanya. Madalas na mali ang ideya ng mga tao tungkol kay Satanas. Iniisip nila na siya ang pangunahing kaaway ng Diyos. Iniisip ng ilang tao na naglalaban para sa mundo, sina Diyos at Satanas. Iniisip ng ilang tao na pinapanatili lamang ng Diyos ang kaligtasan ng langit sa pamagitan ng pagpapalayas kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Napakamali mong isipin ito. Walang sino man ang mas malakas kaysa sa Diyos. Kahit si Satanas ay hindi malapit. Nakita ng Diyos ang laban para sa langit bilang isang bagay na hindi talaga isang digmaan. Hindi maaaring manalo ang masamang si Satanas laban sa pakapangyarihang isa na lumikha ng langit at lupa. Sa pahayag 12, 7 hanggang 9, sinasabi ang nagkaroon ng digmaan sa langit. Nakipaglaban si Mikael at ang kanyang mga anghel laban sa dragon. At nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit hindi sila naging sapat na malakas at nawalan sila ng lugar sa langit. Ang dakilang dragon ay itinapon sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayon ay dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan at kaharian ng ating Diyos at ang autoridad ng kanyang Kristo. Sapagkat ang tagaparatang ng ating mga kapatid na nagsasakdal sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi ay naitapon na. Natalo nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo. Hindi nila minahal ang kanilang mga buhay hanggang sa takot sa kamatayan. Ang katotohanang hindi agad pinapatay ng Diyos si Satanas ay nagpapakita ng isang magandang bahagi ng kanyang karakter. Ang aktong ito ng kabaitan ay nagpapakita ng mahal ng Diyos ang mga tao kahit hindi siya mahalin pabalik. Ang pangalawang bagay na kailangan nating malaman tungkol sa Diyos ay na alam niya ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa mundo, kahit ang mga bagay na hindi tila mahalaga. Ang mahayag na ito ay hindi maaaring mabali sa anumang paraan. Alam ng Diyos ang lahat ng dapat malaman tungkol sa bawat tao
ang kanilang kalagayan at bawat pagpili ng kanilang ginagawa. Nangangahulugang ito na nakikita ng Diyos ang mga bagay ng iba kaysa sa lahat. Nang walang kahirapan, nakikita niya ang parehong panig ng anumang kwento. Hindi gaanong sinasabi ng Biblia tungkol sa dahilan kung bakit ginawa ni Satanas ang kanyang ginawa. Sabi nito na siya ay galit sa Diyos at ipinagmamalaki siya. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Ibig sabihin, alam niya ang lahat tungkol sa Satanas at sa kanyang mga demonyo, kasama na ang kanilang mga iniisip at intensyon. Sigurado siyang alam kung bakit ginawa ni Satanas ang kanyang ginawa. Muli ipinapakita nito sa atin isang kahangahangang bagay tungkol sa Diyos, ang kanyang kabaitan. Kung alam ng isang magulang kung bakit ginawa ng kanilang anak ang kanilang ginawa, hindi nila ito paparusahan. Kapag nahal ng isang ama ang kanyang mga anak, binibigyan niya sila ng maraming pagkakataon upang itama ang kanilang pagkakamali. Alam ng Diyos kung bakit ginawa ni Satanas ang kanyang ginawa, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito at kanyang mga tagasunod mapapatay. Maaring mukhang baliw sa atin, ngunit naiintindihan ng Diyos kung bakit nagkasala si Satanas at naawa siya sa kanya. Sa ibang paraan, hindi natin naiintindihan kung bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay si Satanas at ang kanyang mga anghel, ngunit alam nito ng Diyos. Alam niya ng mabuti kung bakit niya ginagawa ang kanyang mga ginagawa. Ang malayang kalooban ay isang bagay na ibinigay ng Diyos sa lahat ng nilalang. Sa buod, hindi niya ginagamit ang kanyang dakilang kapangyarihan upang pilitin ang lahat na sumamba sa kanya. Sa halip, hinahayaan niya ang bawat isa na pumili ng sumunod sa kanya. Ang lahat ng nilikha ay lahat ng nilalang, kahit ang mga anghel ay binigyan niya ng regalong ito. Binigyan ng walayang kalooban ng anghel, kaya't palaging may posibilidad na isang araw ay may anghel o grupo ng mga anghel na gagamit ng kanilang kapangyarihan upang pumili na hindi sumunod sa Diyos. Kailangan may dahilan kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng malayang kalooban. Ang punto ay malayang kalooban ay isang mahalagang bahagi ng tunay na pag-ibig. Kung hindi ka mapagmagmahal o makasundo ang isang tao, hindi ka maaaring magkaroon ng magandang pagkakaibigan sa kanila. Hindi mo mapipili ang isang tao nang mahalin ka. Kailangan mong pumili ng gawin ito. Ito ang dahilan kung bakit binibigyan ng Diyos ang mga tao ng malayang kalooban. Nais niya silang mahalin siya sa kanilang sariling mga termino, kahit na alam nilang pipiliin ng ilan na hindi gawin ito. Mayroon tayong malayang kalooban na nagtataas ng isang tanong. Talaga bang binigyan sila ng Diyos ng pagpipilian kung pangarusahan at papatayin niya ang lahat ng gumagamit ng kapangyarihang ibinigay niya sa kanila sa paraang hindi niya gusto? Kapag ang isa sa iyong dalawang pagpipilian ay may hatol na kamatayan, wala ka talagang pagpipilian. Upang magkaroon ng malayang kalooban, dapat meron ka parehong pagkakataon na pagre-rebelde at pagkaligtas. Dahil ang Diyos ay makatarungan at matuwid, pinili niyang igalang ang pagpili ni Satanas na umalis sa kanyang lugar sa langit. Hindi siya aalisin,
ngunit hindi rin siya papatayin ang mga taong gumagawa ng masasamang desisyon. Isang karagdagang ideya kung bakit hinayaan ng Diyos na mabuhay si Satanas at ang kanyang mga demonyong pagkakataon na lang magkakasala ay inilahad. Sinasabi sa atin ng mga ebanghelyo sa Bagong Tipan tungkol sa buhay ni Jesus. Ipinapakita nila na may papel si Satanas sa landas ni Jesus patungo sa krus. Kahit na lumayo si Satanas sa Diyos, maaaring ginamit pa rin siya ng Diyos upang makumpleto ang kanyang pagwakas na layunin na alisin ang kasalanan sa mundo. Unang lumitaw si Satanas sa Bagong Tipan nang tuksuhin niya si Jesus sa disyerto. 3 beses sinubukan ni Satanas na tuksuhin si Jesus, ngunit tumanggi si Jesus na sumuko at sa halip ay binanggit ang Biblia sa demonyo. Si Jesus ang unang tao na nagsabi ng hindi sa kanyang mga tukso sa salita. Mahalaga ang bahaging ito ng kwento ni Jesus dahil ipinapakita nito na nararapat siyang mamatay para sa ating mga kasalanan. Bakit? Dahil ang isang taong walang sala lamang ang maaaring tumayo para sa isang taong may sala. Kung ang isang walang sala ay makukulong kasama ang isang may sala, ang kainosentehan ng walang sala ay mapapaag-as paipasa sa may sala. Ang plano ng Diyos ay gawing banal ang masasamang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabanalan ni Jesus. Ginawa ito ni Jesus para sa atin sa krus. Siya ay naging kasalanan para sa atin at ginawa tayong banal. Ang pagiging tinukso at kakayahang lamanang ito ay nagpapakita na si Jesus ay sapat na mabuti upang akuin ang kasalanan ng mundo. Iyon ang maaaring dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na makaligtas sa Satanas upang ipakita na si Jesus ay karapat-dapat sa Ama. At ikalawang bahagi ng Satanas sa kwento ni Jesus ay nang tuksuhin niya si Judas Iscariote na magtrataydor kay Jesus at isusuko siya sa mga autoridad upang patayin. Naisip mo ba kung paano mamamatay si Jesus para sa mga kasalanang lang lahat kung walang magtataksil sa kanya upang ipapatay? Si Judas ay trabaho ni Satanas sa buhay ni Jesus. Kailangan niyang pagdudahan ni Judas ang kapangyarihan ni Jesus ng gusto na ipagkaloob niya ito upang patayin. Maaaring hinayaan ng Diyos na mabuhay si Satanas upang kumbinsihin niya si Judas na ipapatay si Jesus at iligtas ang lahat mula sa kasalanan. Si Satanas ay isang anghel na tagapagbantay sa langit ng sumuway sa Diyos at nakakihayat ng malaking hukbo ng ibaba ng mga anghel na sumama sa kanyang rebelyon. Nakipaglaban sila sa langit, ngunit sa halip na mamatay, sila ay pinaalis mula sa langit bilang mga bilanggo. Sila ba ay napakasama na hindi dapat pinatay ng Diyos marahil dahil mas mahalaga si Satanas? Sa kwento kung paano na iligtas ang mga tao, maaaring naging isa pang kasangkapan siya na ginamit ng Diyos. Posible na mahal ng Diyos si Satanas ng sobra nang nais niyang bigyan siya ng pagkakataon na magbago ng isip at sumunod muli sa Kanya. Marahil mahal tayo ng Diyos ng sobra. Kaya binigyan niya si Satanas ng 1,000,000 pagkakataon para maitama ito.
alam natin na hindi maaaring magkaroon ng pagmamahal kung walang pagpipilian at nais ng Diyos na mahalin siya ng lahat. Kaya binibigyan ng Diyos ng malayang kalooban ang lahat at kasama ng malayang kalooban ang posibilidad na tanggihan. Dahil puno ng pagmamahal ay hindi kayang patayin ng Diyos ang lahat ng hindi pumipili sa Kanya. Aalisin nito ang kanilang malayang kalooban dahil ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay napakatagal na naghihintay. Inahayaan ng Diyos na mabuhay si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Ang tanong kung bakit hindi nabusang tinatanggal ng Diyos si Satanas ay komplikado at may maraming bahagi. Marami tayong iniisip tungkol sa paksang ito. Kasama na kung ano ang katulad ng Diyos, ang ating kalayaan at ang punto ng kasamaan at pagpili sa mundo. Una, mahalagang malaman na may perpektong plano ang Diyos para sa lahat dahil siya ay nakakaalam ng lahat at ng pakangyarihan sa lahat. Kung nandyan pa rin si Satanas, ito ay dahil bahagi siya nito sa isang paraan. Kahit mahirap maintindihan ng mga dahilan ng Diyos dahil sa paraan ng ating pagkakalikha, maaari tayong magtiwala na bawat pagpili niya ay para sa isang magandang dahilan. Bukod dito, ang katotohanan ng umiiral si Satanas ay isang patuloy na pagsubok para sa mga tao. Ang tukso ay hindi palaging tanda ng kahinaan o masamang ugali. Maaari ring itong maging pagkakataon upang lumago sa espiritual at moral. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga tukso at paglaban sa mga ito, maaaring magtayo ang mga tao ng mga bertud tulad ng pananampalataya, lakas at pagtitiyaga. Upang lumago sa espiritual at maging isang ganap na tao, kailangan mong harapin ang mga hadlang na ito. Isa pang bagay na dapat isipan ay kung paano ipinapakita sa atin ng kwento ng pag-alsa ni Satanas kung gaano kahalaga ang malayang kalooban. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng kalayaan na pumili dahil pinapahalagahan niya ang kanyang katapatan at kalayaan kaysa sa pilitang pagsunod. Lumalabas ang tunay na pagmamahal at kabutihan kapag malayang pinili ng mga ito, hindi kapag pinilit panalangin. Makapangyarihang Panginoon, Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na umiiral. Ikaw ang Alpha at Omega at perpekto ang iyong mga paraan. Hindi namin maunawaan ang lahat ng iyong mga plano at kahit na may kasamaan sa mundo, nagtitiwala kami na ikaw ay matalino at mabuti. Naway magkaroon kami ng naway lakas tanggihan ang mga panakana ni Satanas at ang pag-unawa ng malaman ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang lumago sa aming pananampalataya at karakter. Ipakita sa amin kung paano gamitin ang aming malayang kalooban upang gumawa ng mabuti at tulungan kami na sundan ka ng higit pa araw-araw. Turuan mo kami na makita ang bawat problema bilang pagkakataon upang ipakita kung gaano namin kamahal at inaalagaan ka. Naway lagi kaming tandaan na ikaw ang namumuno at ng lahat. Kahit ang mga problemang aming kinaharap ay bahagi ng iyong dakilang plano. Tanggapin mo sana ang aming pasasalamat sa iyong walang katapusang kabaitan at presensya. Naway lagi naming naghanap ng iyong mukha at iyong katotohanan na ginagawa mas akma
ang aming mga buhay sa iyong banal na mga layunin araw-araw. Amen. Ito ay sa pangalan ni Jesus. Malaya kang ibahagi ang iyong mga saloobin sa paksa ng video na ito sa mga komento. Ngunit tandaan ang tanggapin ang mga pananaw ng ibang tao. Umaasa ako nakatuwaan mo ang video na ito. Kung nakita mong pakipakinabang ang nilalaman nito, mangyaring magbayad sa isang subscription upang matiyak na hindi mo palagpas ang aliman sa aming mga bagong video. Sabihin mo sa iyong mga kaibigan at pamilya tungkol sa video na ito. I-click ang like at sabihin sa amin kung ano ang iyong iniisip sa mga komento. Nakakatulong ito nang makita ng mas maraming tao ang video. Maaari tayong magbukas ng mas maraming isipan at matuto ng higit pa kung tayo ay magtutulungan. Marami pong salamat sa pagiging dito at pagpalain ka ng Diyos. Maraming salamat, brothers and sisters.